presence. Well, everyone, your Holy Ghost on fire. Thank you, Lord. Your sweetness of your love and mercy. Salamat sa iyong mayroon sa kanya glory. Salamat sa iyong lilim ng presensya mo, Panginoon, Lord. Oh, hayas sa kalabalayas. Hayas sa hallelujah, hallelujah. Bless you, Bilay. Salamat kung pinagaling mo ang magulang po, Panginoon Christian, Panginoon, ni Brother Romel, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah. O God, lang butas lang in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong pagkapala. Salamat po sa iyong himala. Salamat po sa iyong kagalingan. Salamat po sa tagumpay. Salamat po sa maraming presensya. Salamat sa mga kaluluwa na rito po, Panginoon. Oh God, hindi namin mabayaran ang himala ng presensya. Hindi namin mabayaran ang kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin. Hindi mabayaran ang iyong pagmamahal mo sa amin. Sa iyong paliligtas, sa iyong pagpatawad sa amin. Salamat po, Panginoon Lord. Sa iyong, hallelujah, kabutihan po, Panginoon. Hindi ka nagkukulang sa amin. Sa kabila ng maraming pagkukulang po, Panginoon. Purihin ka, lawalhati ka. In Jesus' name, hallelujah. Shall we clap our hands once again to the Lord? Amen and amen. Hallelujah! Woo! Lord, in the presence of God. Lord, in the presence of God. Hallelujah, hallelujah. Yes, sakalabalaya sakya in the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah in Jesus' name, in Jesus' name. Praise God, praise God. Sa ating pagpatuloy po ay kung mayroon pong mga prayer request once again, bibigyan natin daan kung mayroon pong prayer request. Is there any prayer request? Mayroon pong kahilingan ba? Kung wala po ay tayo magpatuloy sa Panginoon. Our topic today is conquerors. Ang ating pong paksa ngayon ay ang magtatagumpay. Kailangan tayong magtatagumpay sa ating buhay sa tulong po ng ating Panginoon. Yes, hallelujah, hallelujah. According to the words of God, in Romans chapter 8, verse 37, He said, "Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us." Yes, hallelujah. Sa Tagalog, hindi sa lahat ng mga ito, tayo lalong higit, hallelujah, pang magtatagumpay sa mamagitan niya, nagmamahal sa atin. Magwawagi tayo, lulupigin ang kaway, sawatayin ang kaway, sa pangalan ng Panginoon, magwawagi po tayo, magtatagumpay po tayo sa tulong ng Panginoon. By the blood of Jesus Christ, by the love of God, by the name of the Lord Jesus Christ. Oh, hallelujah. Bless everyone. Let your glory, let your presence, Panginoon, dwell upon this place. Ano man masagawal hadlang, amin po sinasaway in Jesus' name. Ano man gawa ng kaaway, amin po sinasaway in Jesus' name. Ano man gawa ng demonyo po, Panginoon, sinasaway lang sa lugar in Jesus' name. Lord, hallelujah. Hawiin mo, Panginoon, mga balakid po, Panginoon. Ipadama mo ang iyong banal na presensya, ay iyong lilim ng iyong pagmamahal po, Panginoon, Lord. O God, ang iyong Panginoon dahil ang presensya, hindi po mabayaran ng pilang ginto sapagkat ikaw ang magbigay ng kagalingan, ikaw ang magbigay ng kasiyahan, ikaw ang magbigay ng katugunan, ikaw ang magbigay, hallelujah, ng ayusan ng aming buhay po, Panginoon. Oh God, you are the source of everything, Panginoon Lord. Silver and gold is yours, Panginoon. You have promised your word. Be hallelujah, be healthy as your soul be healthy. Thank you, Lord. Be prosperous as your soul be prosperous. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Maging malusog, maging hawa ang aming katawang kaluluwa sa tulong niyo po, Panginoon. Bless everyone, Panginoon. Help everyone your love and mercy. Help everyone your grace. Help everyone, hallelujah, presence po, Panginoon. Hindi mo biguin ang iyong mga anak na nagpupulis sa iyo, nagmamahal sa iyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We are here to worship God. God inhabits the praises of His people. God looking for the people that are worshiper. God looking for the people that are true worshiper. In Jesus' name, and you will be conqueror. We will be conqueror by the blood of Jesus, by the name of Jesus. Amen and amen and amen and amen. Hallelujah. And everybody shout, hallelujah. Oh, hallelujah. Glory to the presence of God. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Kamayan natin ang ating katabi. Sabihin natin,
conquerors. Tayo ay magwawagi, magtatagumpay sa kabila ng mga suliranin. Magwawagi po tayo. University tayo, makaupo tayo. Puri ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Puri ng Panginoon. At ang mga salita ng Panginoon nagbigay sa atin ng paalala. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mangamba. Hallelujah. Magwawagi ka. Magwawagi tayo. Ang sabi po sa kanal ng kasulatan sa Joshua chapter 1 verse 8 and 9, ang sabi niya, this book of the law shall not depart out of our mouth, but thou shalt meditate day and night, that thou mayest observe according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. He said, be not be dismayed, nor be discouraged, for I am with thee whithersoever thou goest. Hindi ka matatakot, hindi ka mangamba, hindi ka tablay, hindi ka, hallelujah, mag-alala, sapagkat ikaw ang Diyos na magbigay sa amin ng tagumpay. Ikaw ang Diyos magbigay sa amin ng kagalingan, kausayan, katuhunan sa ating mga pangailangan. Kaya ang nais po ng Panginoon, at ang sabi niya, hallelujah. Praise God, sa Nahum chapter 1 verse 7 po, ang sabi niya, the Lord is good, and the stronghold in the day of trouble, to him that trust in Him. Ang Panginoon ay mabuti, at siya atin pong katataghan sa lahat ng ating kagulumihanan, sa mga nagtitiwala po sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Bless the name of God! Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa mga kapatid na ating po mga original natin mga members, sa pioneer sila ni Brother Nemesio Rodriguez Ternila. Rodriguez, salamat po ay acknowledge their presence. Puri ng Panginoon sa bawat isa. Praise God. Nakita ko ang aking anak, si Brother McLean. Hallelujah. Na manager na pinapromote na pioneer ka sa ngayon. Hallelujah. The promotion ay magmula sa Panginoon. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Glory to God. Hallelujah! Hallelujah! Nandito rin kanyang mga magulang, si Brother Richard sa Sister Marie, sa puri ng Panginoon. Hallelujah! Sa mga madedicate ngayon, ang Del Rosario family, puri ng Panginoon. Hallelujah! Sa mga kaluluwa na rito, Patanihog family, Dikito family, Ladunis family, salamat sa Panginoon na pinagaling ng Panginoon ang magulang ni Brother Romel. Hallelujah! Praise God, Ulamit family. God is good. God, hallelujah, is good. God, hallelujah, is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah, God is good. God is great. God is a miraculous God. God, hallelujah, cannot be limited. Hindi natin malimitahan mo ang Diyos. God, hallelujah, can able to give you a great, hallelujah, provider. Well, God will give you, hallelujah, hallelujah, blessing, hallelujah, and power, and greatness. Ang kadakilan sa Diyos lamang matagpuan. Kaya nga sabi niya, sa mga nagmamahal sa Kanya. Kailangan ang ating pagmamahal sa Panginoon na huwag kukupas. Kailangan pagmamahal natin sa Panginoon, balik natin sa Kanya. Your first love to God. Remember your first love to God. Alalahanin mo ang pagmamahal mo sa Diyos. Kapag ibalik mo ang pagmamahal mo sa Diyos, hindi tayo talunan. Hindi tayo sa defeated side. We are in the winning side. We must be a conquerors. Ang nais po ng Panginoon, taglay-taglay natin ang salita ng Panginoon. We will be a conquerors. Magwawagi ka, magtatagumpay ka, supilin mo ang kaaway mo, supilin mo ang problema mo, supilin mo ang karamdaman mo, supilin mo ano man mag-alala sa buhay. For God is great, for God is great provider. He is the source of everything. Silver and gold is mine, sabi ng Panginoon sa Haggai chapter 2 verse 8. Ang nais po ng Panginoon na huwag tayong malayo sa Kanya. Huwag tayong malayo sa Panginoon. Alam niyo po, once you worship God, you will be restored. You will be energized. You will be restored. You will be energized. You will be recharged in the presence of God. For God is the source of strength. God is the source of life. God is the source of everything, and knowledge and wisdom and everything. If you worship God, you are connected in the power of God. You are connected in the presence of God. Kaya
needs to worship God. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen and amen and amen. If you love God, don't hesitate to worship God. Huwag kang mag-atubili na purihin mo ang Diyos. Sabi natin, purihin ka o Diyos. Salamat sa kalakasan. Salamat ka sa kagalingan. Salamat po sa katugunan. Salamat sa mga bagay na pinagkaloob mo sa aming buhay. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, hallelujah. At sabi po ng mga salita ng Panginoon, bear in mind, ang sabi niya sa Psalms chapter 49, verse 6 and 7, they that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of the riches, none of them can amens redeem his brother, nor give God an answer for him. Ang nagtitiwala sa kanilang kayamanan, sa kanilang mga karangyaan, na nagmamagaling sila, nagmamapupuri sa karamihan ng kanilang mga kayamanan, walang makapagtubos sa ating kapatid o ang katubusan o anumang karamdaman. Hindi ka matubos ng kayamanan mo, hindi ka mapagaling ng kayamanan mo. Ang doktor hindi magpagaling, ang gamot hindi makapagpagaling, ang Diyos ang makapagpagaling. Ang doktor, ginagamit din sila, ang mga gamot ginagamit lang. But God is the source of healing. God is the source of everything. God is the source of life. Hallelujah. God is the source of strength. Kaya kung gusto mo, lumakas ka. Hallelujah. Maglingkod ka sa Panginoon. Maglingkod ka sa Panginoon. Patuwain mo ang Panginoon. Do you notice ang sabi sa Nehemiah chapter 8 verse 10? The joy of the Lord is our strength. Kapag nagagalak ang Diyos sa iyo, lumalakas ka. Hallelujah, lumalakas ka. Magtatagumpay ka. Kaya huwag mong bigatiin ang presensya ng Diyos. Huwag mong palumbahin ang presensya ng Diyos. Kailangan tuwang-tuwa ang Diyos sa buhay natin na ikaw at ako maglilingkod sa Kanya. Purihin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. You cannot limit the blessing of God. Hindi mo malimitahan ang biyaya ng Diyos, ang pagpapala ng Panginoon. Huwag ka magtiwala sa lakas mo, sa kayamanan mo, sa iyong mga tinatangkilik. Hindi makapagtubos sa atin yan. Ang iyong paglingkod at pagsamba mo sa Panginoon, ibigay ng Panginoon ang iyong mga kahilingan. Amen! Ang sabi niya sa Isaiah chapter 54 verse 17, He said, no weapon that is formed against thee shall prosper. Walang mga sandata na inanyuhang laban sa iyong magwawagi. And every tongue that shall rise against thee in judgment, thou shalt not condemn. Anumang mga wika, anumang mga salita na maghahakol sa iyo, magkukundi na sa iyo, hindi magtatagumpay, hindi magwawagi. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. Ay walang magwawagi ng mga panalita, mga kasiraan, anong mga bagay na mga magsisira sa iyo, hindi magwawagi. O anong mga mansandaan na laban sa iyo, hindi magwawagi. Kahit anong mga COVID-19, kung anong mga virus man, anong mga crackdown, pisisalot, hindi magwawagi ang gawa ni Satanas. Dahil ang Diyos ay kakampi natin, magwawagi tayo. Ang sabi ng Panginoon, I tell you, you are more than conqueror to them that love us. Higit tayo magwawagi, higit tayo magtatagumpay, higit tayo, hallelujah! Manalo sapagkat mahal mo ang Diyos at mamahalin ka ng ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Amen! Amen! Kaya don't forget your love. At ang sabi ng Diyos kay Joseph, He shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Kailangan huwag tayong lalayo sa pangalan ni Jesus. Huwag tayong magminti sa pangalan ni Jesus. Gagamitin natin ang pangalan ni Jesus sa kabutihan, sa kalawalhatian, hindi sa kasamaan. Dahil ang pangalan ni Jesus ay magpatawad sa ating kasalanan
Ang pangalan ni Jesus ay magpapagaling sa akin. Sa pangalan ni Jesus Christ, hallelujah, may kapangyarihan ang lahat ng mga tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, luluhod sa pangalan ni Jesus na mag-umpisal na siyang Panginoon sa kaluwalhati ng Ama. Sa mga tuwid magwawagi tayo, magtatagumpay tayo, masupil natin, malupig natin ang gawa ng kaaway kung ating dala ang pangalan ni Jesus. Amen. Everybody say, Jesus! Lumalayas ang kaaway, lumalayas ang dyablo, magkabangga-bangga sila sa pangalan ni Jesus dahil Jesus is an Almighty God. He's not only a small God, but He is an Almighty God. In Revelation chapter 1 verse 8, I am Alpha and Omega, the beginning and the end, which is and which was to come, the Almighty God. Kaya ang ating pong well of prophecy na lagi nakadikit dito po sa ating wall altar kahit sa labas, yan mga talata na kailangan ma-well verse po tayo sa mga salita ng Panginoon upang hindi tayo malinlang. Kaya kung gusto at nais nating magwawagi, don't forget the name of Jesus. Huwag mong kalimutan ang pangalan ni Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong kalimutan ang pangalan ni Jesus. Gagamitin mo ang pangalan ni Jesus sa may kabuluhan, may paggalang, may respeto, may pagsunod, may katapatan, at maging epektibo yan. Hallelujah sa buhay mo. Hallelujah! Hallelujah! And you will be a conqueror. There is no name that can able to give you power is the name of Jesus. Wala nang ibang pangalan na magwawagi po tayo. Maging conqueror po sa pangalan lamang ni Jesus. But, ang sabi po sa Romans chapter 5 verse 12, wherefore, as by one man sin enter into the world, and death by sin, and so death pass upon all men, for that all have sinned. Kaya dahil sa isang kasalanan na ginawa ng tao, walang iba si Adan, ay dumating naranasan ng sangkatauhan ng buong daigdig ang kamatayan dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan ay naranasan ang kamatayan. Kaya ang kasalanan ang siyang magpapalupig po sa sinumang mga niniwala sa pangalan ng Panginoon. Kaya kailangan natin lupigin ang kasalanan. Kailangan natin sawatain ang kasalanan. Kailangan putulin ang kasalanan upang magwawagi po tayo. Hallelujah! Sabi mo, putulin na ang kasalanan, putulin na ang bisyo, putulin ang kasamaan sa pangalan ng Panginoon. Mabubuhay ako, hindi ako mamamatay. Hindi tayo mamatay dahil binuhay na ang mga naniniwala sa Panginoon. For Jesus Christ is the resurrection and the life, according to John chapter 11 verse 25. Kaya ang kamatayan ay hindi na magwawagi dahil binuhay na ng Panginoon ang bawat isa. In Romans chapter 8 verse 13, bear in mind, he said, for if you live after the flesh, kung tayo ay mamumuhay sa laman, yan ay kasalanan, ye shall die. Kung tayo mamumuhay sa laman, yan ang kasalanan, ay tayong mamatay. But, if we through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Kung ating nilulupig, kung ating sinusupil, kung ating sinasawata ang gawa ng ating katawan, mabubuhay po tayo. Kailangan mo supilin ang gawa ng iyong laman. Kailangan mo supilin ang iyong damdamin. Kailangan mo supilin ang gawa ng kasalanan. Kailangan huwag maghahari ang kasalanan. Huwag maghahari ang iyong sariling damdamin, kundi ang damdamin, ang Espiritu ng Panginoon, ang pag-ibig ng ating Panginoon, ang bunga ng Espiritu ng Panginoon na maghari po sa ating ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, pagtitimpi at pagpipigil.
Hallelujah! Kabutihan! Salamat po sa Panginoon na ang buo ng Espiritu ay manalaykay sa ating pagkatao, will flow in our heart, in our mind, in our soul and body, ang Espiritu ng ating Panginoon, that we will must live in the Spirit. Mamuhay tayo sa Espiritu, hindi sa laman, para mabubuhay po tayo. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Huwag natin bigyan gaan ang laman. Don't give us away. Don't give away. Huwag mong bigyan ng gaan ang laman, ang kasalanan. Dahil ang kasalanan ang siyang magputol sa ating relasyon sa Diyos. Ang kasalanan ang siyang magkaroon ng balakid. Yan magiging pader. At yan ang dahilan, ang kamatayan. Kung isinasabuhay natin ang kasalanan, dumating ang kamatayan. Paano dumating ang kamatayan? Magkasakit ka. Unang lagnat lang, sakit sa ulo, hilo-hilo. At pagkatapos, atakihin ka sa puso. Mabuti lang kung hindi ka maghihirap. Maghihirap ka muna bago ka mamatay. Dahil mo sa kasalanan. Kaya kailangan magtatagumpay po tayo sa ating sariling laman. Sabihin natin, kailangan ako magtatagumpay sa aking sariling laman. Kailangan mamuhay ako sa Espiritu ng Diyos, na ang Espiritu ng Diyos ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, pagtitimpi, pagpipigil, kabutihan. Ayon po sa Galatia chapter 5 verse 22, 23. Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Hello? Kung nais natin maligtas, huwag tayo mamuhay sa kasalanan para magwawagi tayo. Ang naglilipindan, hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi po sa panumba. Kung ikaw na natiling nalilipin na hindi ka nagpakasal, you are living in sin. Kaya sinasabi ko palagi, sa bawat isa sa atin yun, mamuhay po tayo sa katuwiran kabanalan. Dahil kung tayo magsamba sa Panginoon at namumuhay ka sa kasalanan, hindi po tayo mararapture. Kailangan magpakasal ka. Ang naglilibindan, sabi ko, magpakasal na ako. Si pastor magkakasal. Amen! Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Ano sinasabi sa Hebrews chapter 13 verse 4? Marriage is honorable unto the Lord, and the dead will not be undefiled, but woe to the homongers and adulterers, judged by God. Ang pagpakasal ay karangalan sa Diyos, ay honorable sa Diyos. Ang pagpakasal ay nararapat po sa Diyos dahil ang Diyos ang nagkasal kay Eva at kay Adan. At huwag mong lapastanganin ang iyong higaan sa iyong pag-aasawa. Huwag mong pahigain ang ibang babae o ibang lalaki sa higaan mo. Dahil dyan na ang paglililo. Dyan na ang paglililo. Nandyan na ang kasalanan, ang mga pagkampi-kampi. Nandyan na po ang pangalunya. Nandyan na rin ang kasalanan. So, nais po ng Panginoon na tayo po ay mamuhay ng matuwid po sa Panginoon. Ayaw po ng Panginoon na hindi tayo maging matuwid sa Kanya. Hallelujah! Purihin natin Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ang nais po ng Panginoon, maging matuwid po tayo sa Kanya. Amen? Sayang lang naglilingkod tayo sa Panginoon, pagkatapos ayaw mong pakasal. Kapag ayaw mong pakasal, mamuhay ka sa kasalanan. At hindi ka magwawagi. Nagwawagi si kasalanan. Nagwawagi si Satanas. Dahil ang kasalanan ay kay Satanas yan. Anong ibig sabihin ng sin? S-I-N. Ibig sabihin, ang acronym niyan, Satan
nature, si Satanas, ay naging kalikasan mo na. Ano sinabi sa 1 John chapter 3 verse 8? He that committed sin is of the devil. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala, ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. Paano ka magwawagi? Paano ka magtagumpay? Paano masumpil ang diablo kung ikaw ay kampo ni Satanas? Naalala ko doon sa Bacolod yung pamilya roon sa Bacolod ng puro mga manalista, ay maraming mga reliyon ng papalayas sa pusis na yun kay Bunjing hindi lumalayas. Ang sabi na, puntahan niyo yun ang simbahan ng Pentecostal sa Taal. Sila ay may kapangyarihan sa pagpapalayas. Kasi yung mga, sabi niya, yung mga reliyon, sabi niya, mga kakampi ko lang sila yan. Hindi ko sila kalaban. Kaya pala, kapag kakampi ka ni Satanas, hindi siya alis kasi kakampi mo. Papalayasin mo ang kakampi mo. You are rebuking devil with devil. Hindi po lalais ang diablo kasi magkakampi kayo. Kailangan huwag kang maging diablo. Kailangan maging naka-Diyos ka. Kailangan anak ka ng Diyos. Hallelujah! Mamuhay tayo ng katuwiran at kabanalan. Kaya, ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 54, so when this corruptible shall have put on incorruption, kung ang corruptible ay papalitan na ng incorruptible, hindi na bubulok. Ang this mortal shall put on immortality, ang walang kamatayan ay papalit na. Papalitan na may kamatayan ng walang kamatayan. At ang sinasabi, he shall brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. At ang kasabihan na sinasalita na kasusulat, ang kamatayan ay nilamon na ng tagumpay. Paano nilamon ang tagumpay? Dahil nagwawagi ang Panginoon. Kailangan tayo magwawagi. Sabihin mo, magwawagi tayo. Maging conqueror tayo. Maging victorious sa ating buhay. We are not in the defeated side. We are a conqueror. Hallelujah! Dahil nabuhay na ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya sinabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Magpasalamat po tayo sa Panginoon na nabigay sa atin ng victorious life, ng conqueror life. Kaya nga, alam niyo po, and every day in our life, we always give thanks to the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, araw-araw ay magpasalamat po tayo sa Panginoon. Salamat sa buhay, salamat sa pagkain, salamat sa hininga, salamat sa lilim. Ang iba namatay sa sobrang init. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos ay nagbigay ng lilim. Hallelujah! Nagbigay ng lilim sapagkat siya ang pinagmula ng lahat. When you pray, God answer it if you are right in the sight of God. Kung tayo'y matuwid sapagkat sinabi sa James chapter 5 verse 16, the prayer of the righteous man availeth much. Ang panalangin ng matuwid ay mabisa sa Panginoon. Kaya ang ating kapital sa Panginoon, ang investment natin sa Panginoon, ang ating kapital sa Panginoon, maging matuwid tayo. Sabihin mo sa katabi mo, maging matuwid tayo. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! To be a conqueror, we must live righteous in the sight of God. Kaya lagi ka nagpapasalamat sa Panginoon. Kung ating pag-ugali na hindi nagpapasalamat sa Panginoon, hindi natulugod ang Panginoon. Saan tayo nagpapasalamat? Sa pangalan ni Jesus Christ. Give it as victory to our Lord Jesus Christ. Kaya, ano sinabi sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10? Therefore, I take pleasure in infirmities, and reproaches, and necessities, and persecution,
in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Sa Tagalog pa, kaya ating pong ikagala ang ating mga kadustaan, ang ating mga kahinaan, ang ating mga pangangailangan, ang mga pag-uusig, ang mga kasalanan sa buhay dahil kay Kristo. Ngunit, sabi niya, sa iyong kahinaan, lalakas ka. Kung ikaw mahina, nagtitiwala ka sa Panginoon, lalakas po tayo. Hallelujah! Lalakas po tayo! Hallelujah! Palakasin tayo ng Panginoon kung nagagalak ang Diyos sa buhay mo. Amen! Kung nagagalak ang Diyos sa buhay mo. Ngunit kapag galit ang Diyos sa buhay mo, hindi ka lalakas. Bakit sabi mo nanghihina ka na? Kasi hindi ka nagsasamba, hindi ka nanalangin, hindi ka nagpupuri sa Panginoon. Para lumalakas ka, pupurihin mo ang Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin mo sa iyong kagustuhan, purihin mo sa iyong kahinaan, purihin mo sa iyong mga pangailangan, purihin mo sa iyong mga pag-uusig sa iyo, sa mga kakulangan. Inuusig ka ba? Pinagdudustaan ka, pinagbibintangan ka, sinisiraan ka, purihin mo ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Lumalakas ka! Amen! Yan ang sikreto pala. Purihin mo ang Diyos. Yan sinasabi ni Apostol Pablo. Alam niyo po ang kalaban ni Apostol Pablo, walang iba. Yung mga tinuturuan niya rin. Mahirap mong kalaban mo, kasama mo. Yan ang tinik niya. Alam niyo po, hindi mo mapalugod ang lahat. You cannot bless everybody. Kailangan ipaganda mo yung sarili na hindi mo paluguran ang bawat isa. Ngunit tandaan natin, we are more than conqueror to them that love us. Hindi tayo mananagumpay kung nagmamahal ka sa Diyos. Mahal mo sila. Mahal mo pa rin sila kahit ka sinisiraan, kahit inuusig, kahit ka dinudusta, kahit ka nilimura. Mahalin mo pa rin dahil ang pagmamahal yan ang magtatagumpay po sa atin. Hallelujah. Be strong. Sabi niya. Kaya nga, sinabi sa Galatia chapter 2 verse 20, for I am crucified with Christ. Tayo ay naipako na kay Kristo. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. Kung ang buhay mo naipako na kay Kristo, at ang buhay mo ay hindi na ito sa iyo, kundi kay Kristo na. At ang sabi niya, and the life which I now live in the flesh, I live in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ang buhay natin sa kasalukuyan na ating isinabubuhay sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos na nagmamahal sa atin, na ibigay sa ating buhay. Kaya, ang buhay mo ito, hindi na sa iyo. Pag-aari mo ng Diyos. You are now in the temple of God. Sa 1 Corinthians 3 verse 16, 17, you are the temple of God. You are not your own. You are bought with a price. Therefore, glorify God. Your body will spirit is our God. 1 Corinthians 6 verse 19 and 20. Luwalatiin mo ang Diyos na ang katawan mo ay sa Diyos na. Kaya naipako na ang iyong katawan. Kapag naipako na iyong katawan, hindi na ito sa iyo. Ang Diyos na may-ari yan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Kaya, sinabi po sa Colossians chapter 1 verse 14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Sa Kaniyang dugo ay mayroon po katubusan at kapatawaran sa pamagitan ng dugo ng Panginoon. Natubos po tayo. Napatawad ang ating kasalanan. Alam niyo po, hindi tayo magtatagumpay kung hindi tayo natubos. Hindi tayo magtatagumpay kung hindi tayo napatawad. Kung tayo napatawad, magpatawad ka pa rin. Kaya nga sinabi sa banal na kasulatan sa Romans chapter 11, Romans chapter 12 verse 21, be not overcome evil, but overcome evil with good.
Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ang masama sa paggawa ng mabuti. At kung paano mo padaig ang masama, you will forgive. Sinabi po sa Mark chapter 11 verse 25, when you pray, forgive, that your heavenly Father will forgive your sin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. May isang kaluluwa na hinaharap sa doon sa langit, dinala sa langit. Sabi niya, mabuti, maganda na doon langit. Sabi niya, Panginoon, papasukin mo ako. Sabi niya, hindi ka makapasok. Bakit naman, Panginoon? Kasi ang iyong puso may bukod at galit at hindi ka nakapagpatawad, kaya hindi ka karapat-dapat. Alam niyo po, kapag ang puso may buot at galit, hinanakit at hindi nagpapatawad, magkaroon ka ng sakit ng alta-pressure at stroke. Mabarahan mo yung puso. Kaya, para gumaling ang puso mo, alisin mo ang galit mo. Alisin mo, hinanakit mo, ang magpatawad ka at lilinisin ka ng Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Kaya tinuntahan ko isang kapatid na doon sa FEU. Sabi niya, may baraka niyang puso, limang tubo. O sabi ko, bakit nabarahan? Marahil mayroon kang hinanakit at galit at buot. Alisin mo hinanakit at galit buot. Alisin mo ang mga bagay na kabarayan, lalo na ang hindi pagpatawad. At nilinisin ka ng Panginoon after ng prayer. Naramdaman niya, hallelujah, kalakasan sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay manggagamot, ang Diyos, hallelujah, pinagmula ng buhay mo. Kailangan mo lang tanggapin ang Kanyang mga utos, ang Kanyang mga salita, and you will be healed, you will be recovered. Dahil ang Diyos, ang katubusan, ang Diyos ay nagpapatawad at magtatagumpay ka. Yun po. Kaya, sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life. Makipaglaban po tayo ng mabuting pakipaglaban sa pananampalataya. And lay hold on eternal life. Tayo ay manangan sa buhay na walang hanggan. Whereunto thou art also called, na kung saan tayo tinawag. And I profess a good profession before many witnesses. Tayo tinawag na mabuting profesyon, mabuting pagkatawag sa maraming mga saksi. Tayo ay mga saksi na saksihan na ikaw mabuting Kristiyano, mabuting anak ng Diyos. Hindi ka makipaglaban sa itak, sa baril. Hindi ka makipaglaban sa iyong kakisigan, sa iyong kalakasan. Makipaglaban ka sa iyong pananampalataya. Pananampalataya kay Jesus Christ. Ang pananampalataya kay Jesus Christ, hallelujah, nandyan ang pagmamahal, nandyan ang pagpapatawad, nandyan ang pagpaparaya, nandyan, hallelujah, pagmamahal, hallelujah, sa ating kapwa. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Huwag mo mahalin ang dyablo, kundi mahalin mo ang iyong kapwa na inalihan ng dyablo. Alam mo, ang tao naging dyablo kasi naging alipin ni dyablo. Para mapalaya sa dyablo, kinakailangan tulungan mo sa mapalayas sa pangalan ng Panginoon. Ipag-pray mo siya. Hallelujah. Ano sinasabi ko sa Matthew chapter 5 verse 44? Love your enemy. Bless them that curse you and despitefully use you. Mahalin mo ang iyong kaaway. Huwag mong sumpain sila ang nangungudya, nagsisira sa iyo, kundi pagpalain mo sila. Matthew chapter 5 verse 4, purihin ng Panginoon. Hallelujah. Kapag gagawin mo, magtatagumpay tayo. Hallelujah. Magtatagumpay. Yan mabuting pag-ipaglaban. Hallelujah. Sa pananampalataya, purihin ng Panginoon. Hallelujah. Tinuturuan tayo ng Panginoon, magwawagi tayo laban sa dyablo. Mahirap po. Mahirap po minsan ang kalaban mo, ay kasama mo rin. Ano? Mahirap ang kalaban kasama mo, ang iyong sarili. Kasi nagbiruan natin yung kalaban natin sarili. Totoo po yan. Mahirap po
itong ating sarili, mahirap mo kalaban, sarili mo yun eh. Pero ano sabi ng Panginoon? Sawatain mo. Supilin mo ang iyong sarili. Balikan natin kanina ng Romans chapter 8 verse 13. Mortify the deeds of the body and ye shall live. Supilin mo. Sawatain mo ang iyong sarili. Yan ang number 1 nating kalaban, ang ating sarili. Kaya kailangan ang ating sarili hindi masusunod, kundi ang Panginoon masusunod. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Kaya, sinabi sa Hebrews chapter 2 verse 14, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, kung saan tayong mga anak naging kabahagi ng laman at dugo, He also Himself likewise part of the same. Kinuha rin ng Panginoon. Naging kabahagi din siya sa laman ng dugo ang ating Panginoon. That through His death, He might destroy him that had the power of death, that is the devil. Kaya si devil, nalugi na. Talunan na si devil. Talunan na si devil. Kailangan lupigin mo dahil natalo na si Diablo. Hindi na magwawagi ang kamatayan. Sabi mo, kamatayan, hindi ka na maghahari sa akin. Dahil ang Panginoon ay nabuhay na. Mabuhay rin ako. Hindi ba sinabi sa John chapter 11 verse 25 to 26? He said, I am the resurrection and the life. Do His dead, He shall live. He that believeth on Him, he shall never die. Believe this. Hindi ka na mamatay, paniniwalaan mo ito. Dahil nabuhay naman Panginoon. Sa mga tuwid, talunan ni Satanas. Kailangan sabayin natin ang espiritong karamdaman, espiritong kamatayan, espiritong kadustahan, espiritong kahinaan, espiritong mga nagpapasikaya sa iyo sa pangalan ng Panginoon. We are conqueror. Nagmamahal sa Panginoon. Tayo mawalagumpay. Tayo malagumpay. Nalupig na si Satanas. Nalupig na ang kamatayan. Hello? Kaya, kapag takot po tayo sa kamatayan, ibig sabihin, tila baga wala tayo kay Jesus Christ. Kasi, ang kamatayan, nalupig na. Natalo na, dahil nabuhay na ang Panginoon. Kaya nga sinabi niya, sa Revelation chapter 1 verse 18, I am He that liveth and was dead. Ako ay nabuhay at ngayon ay namatay, and behold, I am alive forevermore. Ngayon, ako ay buhay na magpakailanman. Amen. And I have the keys of hell and of death. Kung ang Panginoon ay namatay at nabuhay na maguli, at ang utos ng Panginoon, nasa akin na ang mga susi ng impyerno at kamatayan. Kung ang mga susi ng impyerno at kamatayan ay nasa Panginoon na, ibinigay na po sa atin. Ibinigay na po ang mga susi. Hallelujah! Hallelujah! Kailangan mo tanggapin ang mga susi ng impyerno at kamatayan. Hindi ba sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 16 verse 18 and 19, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I have given you a keys of the kingdom of heaven, that whatsoever you bind on earth shall be bound in heaven, whatsoever loosed on earth shall be loosed in heaven. Ang mga susi binigay na po sa kaniyang mga anak. Ang susi ng kamatayan, ang susi ng impyerno, ibinigay niya. Kaya kung sabi ng Panginoon, kung ano mang talian mo sa lupa, ay talian sa langit. Kung ano mang kalagan mo sa lupa, ay kalagan mo sa langit. Kung hindi mo pinatawad ang kapwa mo, hindi ka rin patawarin sa langit. Kung pinatawad mo kapwa mo sa lupa, patatawarin ka sa langit. Di sinabi niya, whatsoever bind on earth shall be bound in heaven. Kung pinatawad mo yung kapwa sa lupa, patawarin ka sa langit. Kung tumulong ka sa iyong kapwa sa lupa, tutulungan ka rin ng Panginoon sa langit. Hindi sinabi ng Panginoon eh. Kung tumulong ka sa lupa, tulungan ka sa langit.
Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Kaya nga, the earth governs heaven. The earth governs heaven. Ang lupa ay namamahala sa langit. Sa mga tuwid, we are conqueror because the earth governs heaven. Kaya kailangan natin, we need to use the keys of the kingdom of heaven para magwawagi po tayo. Anong susi ng kaharian ng langit? Walang iba ay ang salita ng Panginoon. You need to use the Word of God. You need to use the Word of God. You need to memorize the Word of God. You need to proclaim and declare the Word of God in your life. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Yan po ang nais po ng Panginoon. Huwag tayo magpatalo kay Satanas. Huwag tayo magpaluko kay Satanas. Huwag tayo magpalupig. Kaya nga, sabi sa 2 Corinthians 2 verse 11, be not ignorant of Satan's devices. Huwag tayong magpawalang malay, mawalang ingnon at anga-anga sa gawa ni Satanas. Kailangan maging matalino po tayo. Paano tayo maging matalino? How to be a wise? Ano sinabi sa Proverbs chapter, verse 1, verse 7? The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but the fools despise wisdom and understanding. Kapag may takot ka sa Diyos, magsimula ang karunungan, ngunit ang mga mangmang ay tinutuya ang karunungan at kaalaman. Kailangan manatili ka sa takot ng Diyos, manatili ka magtatagumpay. Hallelujah! 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 And the secret to be conqueror, the secret to be prosperous life, the secret that you will be a peaceful life. Ano sinabi niya? Sa Proverbs chapter 22 verse 4. By humility and fear of the Lord, sa riches, honor, and life. Yan lima po. Kailangan mo ma-avail ang words nito. In Proverbs chapter 22 verse 4. Ang sabi na, by humility and fear of the Lord, sa riches, honor, and life, you will avail the five. Hallelujah! Riches, may pagkaloob ng Panginoon na kailangan mo na may kababaan ng loob. Kailangan mo mayroong katakot sa Diyos at magkaroon ka ng kayamanan. Magkaroon ka ng karangyaan at magkaroon ka ng buhay. Puri na Panginoon. Hallelujah! 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 Kung gusto maging well-known, maging marangya ka, maging kilala ka, manatili ka lang magpakababa. Huwag kang manatiling mayaba. Dahil sinabi sa Proverbs chapter 16 verse 18, pride goeth before destruction and the Holy Spirit before fall. Ang taong mayabang ay pagkabagsak. Ang siyang magmamalaki ay kanyang kasihan. Kaya, hangad po ng Panginoon na magwawagi po tayo. Hangad ng Panginoon na magwawagi po tayo. Kaya, ang sabi po sa Revelation chapter 12 verse 11, Revelation chapter 12 verse 11, it said, and they overcome him by the blood of the Lamb. At nagwawagi po sila dahil sa dugo ng kordero. Not only by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony. And not only the word of testimony, but they love not their lives unto the death. Tatlong bagay na tayo kailangan magwawagi, maging conqueror. The blood of the Lamb, and the word testimony, and love not their lives unto death. Ibig sabihin, huwag mo mahalin ang iyong buhay. Huwag mo mahalin ang iyong sarili, mahalin mo ang Diyos. Dahil sinabi po sa Mark chapter 8 verse 5, he that save his life shall lose it, but he that lose his life shall save it. Ang nais iligtas sa kanyang buhay mawala. Ngunit ang nais niya mawala kanyang mabubuhay. Saan yun? Mark chapter 8 verse 35. Kaya gusto po ng Panginoon, tatlong bagay na maging conqueror po tayo,
By the blood of the Lamb, kinakalan sa dugo ng pinatawad tayo. Sa dugo ng Panginoon, nagwawagi ka. Sa dugo ng Panginoon, pinatawad ka. Sa dugo ng Panginoon, pinagaling ka ng Panginoon. Sa dugo ng Panginoon, hallelujah, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sa dugo ng Panginoon, may himala. Sa dugo ng Panginoon, hallelujah, magwawagi ka laban sa diablo. At kailangan mo ang iyong patutuo. Don't destroy your living testimony. Kaya mayroon tayong pangaraw na kalaan, a living witnesses. Not a dead witnesses. Paano ka naging dead kapag hindi ka buhay na matotoo? Patay. Paano patay ka to? Kasi baliktad ang iyong buhay. Kaya kung masama ang iyong buhay, you need to reverse it. Baguhin mo. Sabi mo, baguhin ko na ngayon. Hallelujah! You need to reverse the bad things into good things. Hallelujah! Hallelujah! Amen? And then, love not their lives to them. Huwag mong mahalin ang katawan mo ito. Dahil ang katawan mo ito, susundin mo, pupunta ka sa impyerno. Sundin mo ang utos ng Panginoon at mabubuhay ka. Mabubuhay tayo. Hallelujah! Kaya nasabi, they that mortify the deeds of the flesh shall live, but if do not mortify the deeds of the flesh, you shall die. Kaya nga, para tayo mabubuhay, huwag mong sundin ang nais ng iyong gusto, ng iyong laman. Ang gusto ng laman mo, laging masaya, laging malaswa, laging kapalpakan, kasiraan, kahalayan. Alam niyo po, kapag ipinamumuhay natin ang kalasuan, yan kasapapan ni Satanas is the gate of hell. Kalasuan, kahalayan. Yan, pumapasok dyan kuminsan sa isip at bunganga natin. Sa mga internet, nandyan po mga kalaya. Yan kasamaan. Yan kuminsan papatayan, yan kuminsan nagbubugan. Yan ang brainwashing sa Satanas na gagayahin mo. Huwag natin gagayahin ang gawa sa mundo. Gagayahin natin ang hallelujah, ang apak ng Panginoon. Kaya sabi, hallelujah, ni Apostol Pablo, hallelujah, sa 1 Corinthians chapter 11, follow me as I follow Christ. Sundin niyo ako habang ako susunod kay Kristo. Kapag hindi na sumunod sa Kristo, huwag mo sundin. Sundin mo ating Panginoon. Hallelujah, purihin natin ang Panginoon. Christ is the author, the finisher of our faith in Hebrews chapter 12 verse 1. Yan ang ating pinaka-idolo, ang ating pinaksundan, ang ating Panginoon. Sa 1 Peter chapter 2 verse 21, sabi niya, He gave an example that we should follow His footsteps. Sundin natin ang kaniyang mga yapak upang siya ang ating pong tularan, ang ating Panginoon. Ang Panginoon nilamura. Ang Panginoon nagpakain. Ang Panginoon nagpagaling. Ang Panginoon nalangin. Ang Panginoon nabayugoy sa krus. Kaya tayo rin, naranasan mo, murahin ka, pagbintangan ka, sisiraan ka. Sabihin mo lang purihin pa rin ang Panginoon, nakasulat na yan. Mangyayari talaga yan. Minsan, ipapako ka sa pamagitan ng pagbintang sa iyo ng mga crucify. Ibig sabihin, gusto ni Satanas ipako sa kasasalanan, bibintangan ka ng masama. Sabihin mo pa rin, praise the Lord, nakasulat talaga Panginoon yan. Kinakailangan magwawagi ako. Kinakailangan maging conqueror ako. Manatili pa rin ang iyong pagmamahal. Manatili pa rin ang salita, Panginoon, sa aking buhay. Hallelujah! Manatili pa rin, Panginoon, ang pagmamahal mo sa akin. Ang aking mga patutuo na hindi masira, kundi maging conqueror. May living testimony. Living testimony in your life po rin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Gusto ni Satanas, he will ruin your testimony. Kaya huwag natin bigyan daan sa Satanas. Huwag natin ibigay kay Satanas ang panandalian na kasiyahan at kagalingan. Panandalian kagalingan. Panandalian kasiyahan. Panandalian na kaligayahan. It will destroy your power, your consecration, your holiness, your commitment, your faithfulness. Kailangan natin, sawatain natin ang ating isip, ang ating puso,
Kaya nga sabi sa Jeremiah 17 verse 9, heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Huwag mo sundin ang udyok na yung ng puso, kundi sundin mo ang salita ng Panginoon. Kaya na kailangan pupukin mo ang kasalanan na yan. In Jeremiah 23 verse 9, the word of God is fire, like a hammer that break in pieces. Kaya ang salita na mo, umaapo yan, parang pamukpok upang wasakin ang kasalanan. Hallelujah! Amen! Kailangan tayo po, hallelujah, umaapoy sa kapangyarihan ng Panginoon. Magwawagay po tayo, maging conqueror po tayo. Kung dala natin ang dugo ng Panginoon, kung dala natin ang buhay na patutuo natin, kung dala natin ang pag-ibig ng Diyos, hindi pag-ibig sa laman, hindi pag-ibig dito sa mundo, kundi pag-ibig sa Panginoon. Kaya nga sinabi ng 1 John chapter 2 verse 15, love not the world, neither the things that in the world. Whosoever love the world, the love of the Father is not in him. Huwag mong ibigin ang mundo o ang mga bagay sa mundo. Ang nagmamahal sa mundo ay kaaway ng Diyos. Ano ang mundo? Pita ng laman, pita ng mata at kapalaluan sa buhay. Yan ang tatlo na dapat natin i-conquer. 3 things need to be conquered. Tatlong bagay na dapat i-conquer natin. Kaya ito ang Revelation 12:11, yan ang paglaban po sa tatlong ito ng lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Sabi natin, kailangan natin conquer ang lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Kaya kailangan sa tatlong ito, ang lust of the flesh, sa pamagitan ng dugo ng Panginoon. Ang lust of the eye, sa pamagitan ng testimony natin. Ang pride of life, sa pamagitan lamang ng pag-ibig. Yan po ang katapat yan. Pag-ibig. Kaya nga, nais po ng Panginoon malupig yan. Ang pita ng laman, pita ng mata at kapalaluan sa buhay. Kapag hindi natin mo-conquer, ang pita ng laman, pita ng mata at kapalaluan sa buhay, it will ruin your relationship to God. It will ruin your ministry. It will ruin your consecration and holiness to the Lord. Kailangan malupig natin ito. Sabi natin, kailangan malupig natin ang pita ng laman, pita ng mata at kapalaluan sa buhay. Sa pamagitan po ng na manalangin po tayo sa Panginoon at pag-ayuno sa Panginoon. In Matthew 17 verse 21, this kind goeth not out but by prayer and fasting. Ipag-pray natin sa Panginoon, ipagdasal natin sa Panginoon, ipag-ayuno natin sa Panginoon na huwag tayo malupig ng pita ng laman, pita ng mata at kapalaluan sa buhay. Kailangan magwawagi ang dugo ng Panginoon, ang patutuo ng Panginoon, ang salita ng pag-ibig ng Panginoon, puri ng Panginoon. Hallelujah. Kapag kumikilos ang tatlong ito, lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life, anong gagawin natin? The only thing you will do is to kneel down to the Lord and ask and pray to the Lord. Hallelujah! Kaya nga sinasabi, Pastor, nangihina na ako. Anong solusyon? Kapag nangihina ang solusyon, ay manalangin ka mag-ayuno. In Luke chapter 18 verse 1, sabi niya, He speaks a parable that man ought always to pray and not to faint. Siya nagbigay ng talinghaga na ang tao dapat manalangin kaysa magpaypay. Bakit ang lupaypay ka? Kasi nagkulang ang panalangin mo. Sabihin mo katabi mo, nangihina ka ba? Siguro nagkulang ang iyong panalangin. Siguro nagkulang panalangin mo. Subukan mo, kumain ka ng ng isang subo lang. Hindi ka pabusog hanggang sa lalamunan mo, di ba? Parang panalangin mo, Lord, bless mo po Panginoon, Amen. Parang isang subo lang. Hanggang dito lang. Tapos na. Kaya kailangan mabusog ang lalamunan pati ang tiyan mo. Sa pamagitan sa panalangin, busogin mo ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa iyong panalangin sa Panginoon, kung magpupuri sa Kanya. Pero kung yung panalangin hanggang dito sa lalamunan, wala yun.
Panginoon, maging maayos po tayo sa Panginoon. Maging conqueror po tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ang panghuli. Ang sabi dyan, panghuling talata. In Revelation 21 verse 7, he said, He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. The Word of God said we need to be overcomer, conqueror. The conclusion, conqueror is yan synonyms din ng overcoming. Kailangan tayong magbawagi at magmamana tayo ng lahat ng mga bagay. Kapag conqueror po tayo, magmamana tayo ng lahat ng mga bagay. Do you want to inherit all things? You must be conqueror. Ang overcomer yan. Mag-overcome ka. At sabi ng Panginoon, at maging anak po tayo ng Diyos. Kapag anak tayo ng Diyos, i-rapture tayo ng Panginoon. Alam niyo po, naginip si Mrs. na marami daw nawala ng mga tao. Dalawang bagay naman, namatay o na-rapture. Doon nga sa sa lugar na yan nga ng Linton, ang dami nang nawala ng tao, namatay, libo. Ano lugar na yan? 10,000 mga tao nawala. Doon sa lugar na yun, Venezuela. 3 lindol. Alam niyo po, bakit nilindol sila? Dahil malaswa, kinakita ang kalasuan nila daw. Ang mga babae nakahubad. Nakikita ang kanyang mga alipuris. Kaya, galit ang Diyos sa kanila. At sabi na, yanigin mo, yanigin mo, yanigin mo. Niyanig na sila. At namatay. Sinabi niya yanigin. Nag-awag sa niya, yanigin mo, yanigin mo. Mamatay ka talaga siya. Nalindol. Kaya, yan pagpupuri mo. Dahil ang pagpupuri mo sa Panginoon, iligtas mo kami, Panginoon, iligtas mo ko. Huwag mo sabihin, lindulin mo, Panginoon, lindulin mo. Lindulin ka talaga dahil sinabi mo yun. Kaya sabihin mo, iligtas mo kami, Panginoon. Iligtas mo kami, Panginoon. Pagalingin mo ko, Panginoon. Palakasin mo ko, Panginoon. Palakasin ka ng Panginoon. Amen. Dahil sinabi sa Proverbs 21 verse 18 verse 21, death and life is in the power of the tongue. Buhay at kamatayan na sa iyong mga dila, sa iyong mga pagsasalita, sa iyong pagdideklara, sa iyong pag-proclaim. Kaya ngayong umaga, we will proclaim and declare, Lord, I want to be conqueror. I want to be victorious. I want to be overcomer. Hallelujah. To inherit all things. To be your son. Hallelujah. Manalangin kayo sa Panginoon. Let's everybody stand. And we have a commitment to the Lord. Italaga natin ang ating buhay na huwag mong mahalin ang iyong katawang makasalanan, kundi mahalin mo ang katawang bagong katawan. If any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. And behold, all things are become new. Ang luma mong pagkatao lumipas na ngayon, bago ka na. Kaya idulog mo sa Panginoon, sabi mo, Lord, change my life. Change my attitude. Change my heart. Change my mind. Change my character, Lord. O palipasin mo. Alisin mo ang luma kong pagkatao, Panginoon, Lord. Cast away all the old nature in my life. Alisin mo ang luma mong pagkatao at angkinin mo ang new creation. New creation, bagong nilalang. Sabi mo sa Panginoon, ilapit natin sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Let us pray to the Lord. Let us kneel down to the Lord and pray and ask the Lord, Lord, forgive me. Lord, hallelujah, I want to be conqueror. I want to be overcomer. I want to be glorious and victorious, oh God. I want to be raptured. Lord, hallelujah, let me behind. Huwag mong iwanan kami, Panginoon, Lord, hallelujah.
I want to be conqueror, a victorious and overcomer. To be your son po, Panginoon. Ayasakala malaya sakia. Amalaya sakia, ayasakala malaya sakia. We need your commitment to the Lord. Kailangan ng Diyos ang iyong pagtatalaga sa iyong buhay. Hallelujah! Huwag lamang sa salita, kundi sa gawa. Huwag lamang sa isip, kundi sa puso. Huwag lamang sa mga plano, kundi isagawa mo ang iyong plano sa Panginoon. Hallelujah! 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 Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po sa iyong dugo. Salamat po sa buhay na patotoo na hindi po malupit kami sa pita ng laman, pita ng mata at kapalaluan sa buhay. I need to be conqueror. I need to be conqueror. I need to be a glorious church. I need to overcome my flesh. I need to overcome my desire. Oh God, hallelujah. That your desire will be, hallelujah, committed unto the Lord. That your desire will be committed unto the Lord. Oh God, that your desire, your, hallelujah, commitment to the Lord. Yes, Sakia Yamalaya Sakia. Lord, I need your help, Lord. I need your touch, Lord. I need you, God, hallelujah, to revolutionize, to restore everyone. Pour out the Holy Ghost. Pour out the Holy Ghost and fire, oh God. Forgive us and forgive them, oh God. Salamat po, Panginoon, Lord. Oh, amalaya sikiya sakala malaya sakiya sakala. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Forgive them, oh God. Restore them, oh God. Heal them and touch them. Salamat po, pinagaling mo ang magulang ni Brother Panginoon Romel. Panginoon, thank you. Hearken our prayer, oh God. Salamat, pinagaling mo, Sister Agnes po, Panginoon. Salamat, pinagaling mo, Sister Panginoon Filomena. Salamat, pinagaling mo, Panginoon Lord. Oh God, hallelujah. Oh God, my wife, Panginoon, salamat, pinagaling mo, Sister Norma, nabulag siya. May siya nakakita, Panginoon, salamat, pinagaling mo siya po, Panginoon Lord. Salamat, pinagaling mo, Brother Ricky po, Panginoon. Salamat, binuhay mo si Brother Raul na siya ay namatay, nararating sa impyerno at sa langit niya siya magbuhay. Nagbigay ng patutuo na mayroong impyerno, may langit. Tunay po, Panginoon. Maging buhay kami na patutuo po, Panginoon. I pray, oh God, bless everyone. Lord, ang hindi pa nakasal po, may pakasal sila. Ang mga naglilipin, dapat sila makasal po, Panginoon. To be righteous in the sight of God. To be righteous in the sight of God. Don't permit your desire. Don't permit your fleshly desire. Let the Holy Spirit flow in our heart in the name of Jesus Christ. Let the flow of the Spirit be in our mind. Hallelujah, hallelujah. Crucify the flesh in the name of Jesus, in the name of Jesus. My dearest God, forgive us, O Lord. My dearest God, flow of the Holy Spirit upon us in Jesus' name. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po kagalingin ni Sister Phil, Panginoon, na siya nakagat ng aso. Inalis mo ang mga rabies man sa kanyang katawan. Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Gamitin mo ang kaluluwa nito, Panginoon Lord. Sister, Panginoon, husband pa ba ni Jesus sa Kalbalaya, sa Kiyaya Santa. Hallelujah. Sister, Panginoon, bibin siya po. Hallelujah. Hallelujah. Lord, Solidaria, bless her by the power of the Holy Ghost in Jesus' name. In Jesus' name. Come on. Fill with the Holy Ghost. Fill with the Holy Ghost. Lord, hallelujah. Si Brother po, Panginoon Jumar, pagalingin mo siya, Panginoon, in Jesus' name. Pagalingin mo siya, hindi na sa maging pilay, in Jesus' name. Lord, hallelujah, baguhin mo po, Panginoon, hindi masunod ang design ng laman, Panginoon. May rikira pa, Panginoon, maging kagulugod siya, dapat sila makasal pa in Jesus' name. In Jesus' name, I pray po, Panginoon Lord. Salamat mo, pinagaling mo ang magulang, Panginoon Lord. Brother Romel, Panginoon Lord. Ulamit, Panginoon Lord. Batas lagiyas sa kalabalayasan. Salamat, pinagaling mo ang kanyang magulang. Hayas sa kiyaya santa. Gamitin mo si Romel. Baguhin mo ang kanyang nature, ang kanyang kaisipan, ang kanyang puso na puno ng pagmamahal, na hindi siya maging katitusuran sa kanyang magulang, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga anak. Siya maging halimbawa po, Panginoon, to be a living testimony. Yasakala balaya saka. Maging conqueror ang kanyang buhay sa iyo po, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name.
I pray, oh God, kaluluwang ito, bless din po, Panginoon. By the blood of Jesus, by the blood of Jesus, by the blood of Jesus, Lord, I pray po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Ay, kapatid, Panginoon, Joseph, bless, Panginoon, here. Salamat po, Panginoon. Pinagaling mo, Panginoon, Sister Norma, Panginoon, nabulang siya. Nakita siya po, Panginoon, sa iyong milagro. Lord, narito po yung anak mo, Panginoon. Hallelujah, si Mary Grace, bless her in Jesus' name. Hallelujah, si Panginoon, Lord. Hallelujah, si May, bless, Panginoon, Lord. Hallelujah. Ang kamag-anak mo, Panginoon, Lord. Mr. Norma, pinagaling mo siya. In Jesus' name. Hallelujah, pinagaling mo sa tismo, Panginoon, Lord. Hallelujah, nawala sa nagmalay mo ni Chef. Hallelujah, nabuhay mo, Panginoon, Lord. Ganun din po, Panginoon, Lord. Hallelujah, si Dayday, Panginoon, pagalingin mo siya. Hallelujah. Ang kanyang anak, dapat, Panginoon, makasal po, Panginoon. Like Jesus, Kayla, by Jesus, na aking mga pamangkin po, Panginoon. In the name of Jesus. We pray rin po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Raul, Panginoon, bless, Panginoon, Lord. Gamitin mo siya, Panginoon. Kaya buhay mo patotoo, Panginoon, Lord. Hallelujah. Si Jairus, Panginoon, buhay mo patotoo, Lord. Hallelujah, si Leo, Panginoon, Jesus' name. Ganun rin po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Mark, Panginoon, Lord, Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Si Tom, may bless, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po dumalo po, Panginoon, Lord. Si Brother Nini, na dati siya po, Panginoon, nalulong sa droga, binago mo siya. Manatili siya maging buhay na matotoo. Na siya maging pastor dapat ang mga alam mo sa iyong mga salta. Hallelujah, Jesus' name. Gamitin mo siya, Panginoon. Maging conqueror. Yasa kalamala, yasa kia, yasanda. In Jesus' name. Gamitin mo Mr. Nela, Panginoon Rodriguez. Na sa maging background sa kanyang asawa, Mother Nini, Panginoon Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Gamitin mo po, Panginoon. Mr. Panginoon, Lord, Panginoon, Panginoon, Lord. Hallelujah. Gamitin mo po, Panginoon, Lord. Ito, Panginoon. Pati Julito, Panginoon, Pilago, Panginoon, Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Pray po, Panginoon, Lord. Kay brother po, Panginoon. Bless, Panginoon, Jesus' name. Jesus, Panginoon. Hallelujah, Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, Lord, sa lahat po, Panginoon, Lord. Bless po, Panginoon, Lord. In Jesus' name, come on, sige, puri mo, Panginoon. Hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah, Panginoon, bless, Panginoon, Lord. Sir Marisa,